Ayan guys, magandang araw nga pala sa inyo lahat. At muli, ako'y nagbabalik para mag-share ng mga ideya, mga knowledge patungkol dito sa ating mga motor. So ngayon, tuturuan ko po kayo kung paano magbalik ng mga pyesa dito sa ating cylinder head at kung paano po buuin ang ganitong makina. So shout out nga pala sa Suzuki Thunder 125. So para sa inyo to at sa lahat ng mga motor na ganito din po yung sukat. So bago natin simulan, kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Then click the notification bell para lagi kayong updated pag may mga panibago tayong videos na mga i-upload. So tara, simulan natin. So sa pagbuo ng ating cylinder head, napakadali lang naman yan. So unang-una nagpalit tayo ng valve seal. So sa valve seal po, ang sukat po ng ating valve seal 5mm. So standard size lang po ng Suzuki. Lahat ng mga Suzuki standard lang po yung 5mm. So yan po, unang kaalaman. So sa unang-una, syempre sa cylinder head, ayan, meron kayo makikitang ito. Meron kayo makikita dito sa loob na intake, exhaust. So yung intake, yung malaki po. Ito po, makikita nyo naman dito sa barbula na may nakausulat na in. So intake po yan. So ito po yung papasok. So ilalagay po natin yan. Pasok natin sa loob. Pasok natin sa valve seal. Dito. Yan. Makikita nyo yan. Yan. Sana nakikita nyo, no? Lagyan natin ng flashlight. Yan. Kung makikita nyo yun yung valve seal, dyan natin ipapasok itong ating valve barbula. Yan ilalagay ang ating barbula. So pasok natin. Pasok natin, then yun. Okay. So yan, okay na, no? Next, itong maliit, nakikita nyo naman maliit, nakikita nyo naman yan dito, yan sa kabila. Ito naman yung exhaust. Okay. So okay na. So pag okay na yan, okay na, no? Pag okay na yan, meron tayong makikitang spring. So, syempre meron yung washer. Itong isa may washer. Itong isa wala. Ito washer. Ito. Syempre, itong makinis, syempre dito yan sa ilalim. Tapos itong magaspang, dito yan sa ibabaw. Yan. Ganyan. Okay? Sunod po niyan, syempre pag naipaso, dapat meron niyang washer parehas. Tingnan natin isa. Parang wala yung isa. Meron din. So, ayan po. Okay lang naman yan kahit baliktaran. Wala namang magiging problema niyan. So, mas maganda siguro kung mas maganda yung makinis. So, baliktaran natin to. Kasi yung isa makinis eh. Hindi, okay na yan. So, okay na yan. Adjust na lang natin yung isa. So, ayan. Pagkatapos niyan, meron tayong makikita ang spring. Valve spring kung tawagin. So, yung makikita nyo naman, yung hiwalay-hiwalay, dun yung sa taas. Yung dikit-dikit, dun yung sa ilalim. Pag ganun. Pwede mangyayari pag ganun yan. Okay, so itong isa naman, extra lang yan. Sa loob yan ng pagitan. So, hindi naman kayo magkakamali kasi pares lang naman yan. Yung kabila, same lang din. Okay, so, lagay natin. So, kung ano yung gagawin natin dito sa kabila, yun din yung gagawin nyo dito. Okay, so, ang gagawin natin, kuha tayo ng tela. Ito, tela. Yan, okay. So, sa tela, lagyan nyo yung ilalim natin. So, ang gagawin kasi natin, ilalak natin eh. So, ang unang gagawin, lalagyan nyo ng ilalim to. Ito yung magiging purpose niyan. Tapos, ipatong nyo to para magsilbing parang stopper niya. Para hindi siya lumubog pag tinulak natin. Itutulak kasi natin yan eh. Tapos sa valve, sa barbula, meron kayong makikitang lock. So ito yung lock. Ito yung lock. Ito. Dalawang maliit. Yan. Tapos itong ano niya, kumbaga ito yung pangharang niya, magiging stopper niya. Okay? So yung lock lagay natin sa loob. Hindi naman kayo magkakamali dito kasi yung wait lang. Hindi kayo magkakamali dito kasi yung isa naliit, kumbaga pag ganyan lang siya, yung isa malaki, ganyan. So yung pag ganyan, yun yung una. Yung maliit,
Yung malaki doon sa labas. So, di ko na may pakita, pero ganun po yan. Nakita nyo, no? Parang pa letter B siya pag ganyan siya. So, yung maliit, yung nandito yung maliit, doon sa ilalim. Hindi naman kayo magkakamali dyan. So, pasok nyo lang. Yan. So, pag napasok nyo na, yan, pwede nyo ilagay dito sa barbula. Sa barbula, gagamit kayo ng special tools. So, gagamit kayo ng special tools. Pang valve talaga to. So, kung makikita nyo, meron siyang parang dulo. Yan. So, yan po siya. Tapos, ang gagawin nyo, itutulak nyo lang yan. Yung iba kasi pag manual, ang ginagawa, gagamit ng 8mm, tapos lalagyan ng palaman dito para magsilbing panulak papunta dun sa pinaka-barbula. So, ito, kahit hindi na. So, ganito lang po yan. Lalagyan nyo lang yan dyan. Tapos itutulak nyo lang po, papasok. So, pag natulak nyo na papasok at kumapit na, okay na po yun. So, ganyan lang po. Pakita ko lang po sa inyo. So, sabi ko nga, harangan nyo to harangan nyo muna. Para stopper dun. Kasi pag once sa tinulak nyo yan, sabi, bababa yan. So, kailangan nyo yung stopper. Ganyan lang. So, yan, ganyan lang po. Tulak nyo lang. Smooth lang po. Pero wait lang, gamit tayo ng Okay? So, gawin natin, gumamit lang ako ng para hindi masakit sa kamay. So, yan. Tapos tutulak nyo lang. Sana makita nyo, guys. Tulak lang natin, tutulak lang. Tulak lang. Tulak, push. Isa pa. Okay. Kung makita nyo, nag-push na. So, yan, nakita nyo, diba? Nag-lock na siya. Diba? Pero pag hindi pa kayo makontento, pwede nyo pukpukin ng ng flat screw para lang pumasok ng maayos sa loob at hindi siya matanggal. Pero sa nakikita ko naman, okay naman siya. So, ganyan lang gagawin nyo sa kabila. Same lang din sa kabila. Okay? So, tara. So, spring. Pasok sa loob. Siyempre, kailangan may washer. Pasok. Then, valve lock. Okay, tapos gamitan natin ang special tools. Same lang din. Tutulak nyo lang din. Tulak. Okay, so okay na. Okay na, no? So, yan lang po. Ganyan lang kasimple. Tapos, huwag nyo kakalimutan yung lock dito, yung pinaka-lock. May lock yan. So, saan may lock yan? Yung hindi naman lock, parang stopper lang siya. So, sa unang block, stopper lang siya. So, tignan natin yung stopper. Letter C yun. Ito yan. So, ito yun. Ito yung magiging stopper ng ating camshaft. So, para hindi natin makalimutan, ilagay na natin. So, ilagay natin. Yan. Okay? Okay. So, yan kasi yung magiging stopper. So, kung ito yung camshaft, dito yan sa gitna. Ang silbi niyan, para hindi siya gumanong-ganon. Kasi, para hindi siya mag-play ng kaliwat kanan. So, naka-stopper siya. So, habang umiikot siya, ikot lang siya dyan. Hindi siya gaganon. Kasi pag wala to, for example, wala to. Gaganon siya, guys. Oh. Ayan, oh. Mawawala siya sa level. So, hindi natin siya pwedeng makalimutan. Lalagay natin dito. Tapos, kahit baliktaran, walang problema. Para hindi siya gumanon. Wala siyang play. So, ganoon lang po yung ganoon lang po yung pagbuo ng cylinder head ng ating Suzuki Thunder. Napakadali lang talaga nito kung ikukumpara mo sa XRM. So, ganoon lang. So, yun, sana meron kayo natutunan. So, ang gagawin natin dito, abangan nyo kung paano natin siya buuin. Kasi buuin natin siya, no? Doon sa mismong makina at para malaman natin kung sukat ba talaga ang RKS 150 doon sa ating Suzuki Thunder 125. So, sana meron kayo natutunan. Maraming salamat. God bless to all. Thank you.